Sa Maynila naman, nasa piskalya na ang reklamo laban sa dalawang suspect sa pangahalay at pagpatay sa isa ring 7 taong gulang na bata. Reklamong rape with homicide in relation to child abuse law ang isinampalaban kina Cecilio Junjun Bacolod at Roderick Molong Soliveres. Pinagsisisihan daw ng dalawang krimen. Biyernes ng gabi nang makita sa isang paupahang kwarto sa Santa Mesa ang bangkay ng batang biktima na kinilalang si Ernica Abando. Isang batang lalaking biktima ng pambubugbog umano ng sariling ama. Ang katwiran ng tatay, dinidisiplina lang daw niya ang kanyang anak. Nakatutok si Haji Rieta, exclusive. Bakas pa ang mga pasak ito sa murang katawan ng 11 taong gulang na batang tawagin na lamang nating si Lito na taga Barangay 29 sa lungsod ng Caloocan. Ito raw ang mga palatandaan ng paulit-ulit na pambubugbog sa kanya ng kanyang ama. Pinubugbog po. Tapos pag wala po akong kasalanan, binubugbog niya rin po ako. Anong ginagawa sa'yo? Kinukurot po, tapos sinusuntok. Pero nang maulit ito pasado alas 9 kagabi, agad raw na tumakbo si Lito sa barangay hall. Pinamedical namin, nag-positive naman. Gusto ipakulong na ng asawa dahil tuwing malalasing daw, ginugulpi yung anak. At agad niyang isinama sa headquarters ng PNP Caloocan ang ama ni Lito. Alam ng ina ni Lito ang paulit-ulit na pambububog ng asawa sa kanyang anak, pero wala naman daw itong magawa. Pag nalalasing yung tatay nito, tapos pag tinatawag siya, hindi lumalapit kasi nga may nervous na nga siya sa ginagawa ng tatay niya. So, desidido na ba kayo na ikulong yung asawa niyo? Ako, yun na lang din ang ko kasi ito gusto rin niya Alam mo kontrahin ko yan kasi siya masusunod. Dahil siya bata, siya nahihirapan Hindi naman itinanggi ng sospek ang bintang ng anak sa kanya. Ganito yun. Kaya binubugo ko yan kasi siyempre, minsan di ba yung mga anak natin, kahit sa inyo, di ba? Hindi sumusunod. Ganun lang yun. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law ang ama ni Lito na kasalukuyang nasa kusdiya na ng pulisya. Dito sa atin, may batas tayo na pumoprotekta sa mga kabataan, lalo pag minor de edad. Maging magulang, pwedeng kasuhan ng paglabag sa batas na ito. Kaya hanggat maaari, hanggat may iwasan, wag na lang nilang sasaktan yung mga anak nila. Haji Rieta, nakatutok, 24 oras. Ako, bad news para sa mga motorista. May nakaamban na naman daw kasing taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. At kapag ka nagkatuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado, baka raw po pumalo hanggang 60 piso ang kada litro ng gasolina. Nakatutok si Bernadette Reyes. Naglunsad ng signature campaign ng ilang militanteng grupo na humihikayat ng mga pasahero na sumama sa kanilang mga pagkilos. Mula pa noong 1998, nung may patupad to hanggang sa kasalukuyan, mahigit 500% yung itinaas ng produktong petrolyo sa kabila ng kanilang mga pangako noon. Ngayong linggo may nakaamban na namang dagdag presyo sa gasolina at diesel. Pero dahil 25 centavos kada litro lang naman daw, ang inaasahang dagdag singil sa diesel at unleaded gasoline, naikiusap ang Department of Energy sa oil companies na huwag na munang magpatupad ng dagdag presyo. Baka naman pwedeng huwag na muna nilang galawin kasi ang liit lang talaga, maguguluhan lang yung dealer. Pero ayon sa DOE, maaaring pumalo ang presyo ng gasolina sa 60 pesos kada litro. Nang pumalo ang langis sa mahigit $140 sa world market noong 2008, nasa halos 59 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa mahigit 60 pesos ang kada litro ng unleaded gasoline noon na kung tutuusin, 70 pesos raw ang tamang bentahan pero hindi raw naipatupad ng oil companies. The government asked the oil companies to stagger and delay implementation of price increases. Kasi yung sunod-sunod na increase, diba, may 4 pesos, may 5 pesos, pinapa-implement natin noon na 50-50 lang. Tapos later, naging piso na. Talagang prices are bound to move up. Pero it's just that nobody can say when because of its being a finite resource. And then kung hindi ma-curtail yung demand, then talagang tataas ang. Matapos ang pinakahuling pagtaas presyo noong Huwebes,
Sa kabuuan, tumaas na ng 5 pesos at 85 centavos per liter ang presyo ng gasolina, habang 3 pesos at 20 centavos per liter na ang itinaas ng presyo ng diesel. Malayo pa ang $122 per barrel na langis ngayon sa world market sa all-time high noong 2008. Gayunman, nasa 57 pesos at 75 centavos na ang kada litro ng unleaded gasoline. 48 pesos at 10 centavos naman ang karaniwang presyo ng diesel. Sa mahal ng diesel, hindi raw malayong makiisa si Jezreel sakaling may maglunsad ng tigil pasada. Yung mga kaminos, talagang bawasan yung kita namin. Malaki na ba nabawas? Kaya nakalaki? Siguro mga 500 na bawas . Sa March 15 World Consumer Rights Day, maglulunsad ng malakiang kilos protesta ang mga militanteng grupo sa pangunguna ng bagong alyansa Makabayan. Hiling nila sa mga kongresista na gawing prioridad ang pagdinig sa mga panukalang batas na magbabasura sa All Deregulation Law. Habang dinidinig, patuloy pa rin ang programang Pantawid Pasada. Ngayong linggo may pondo na rin na 1,200 pesos sa mga may hawak ng card na may plakang nagtatapos sa number 2. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Baging ang ilang airline company umaaray na sa patuloy na pagsipa ng presyo ng gasolina. Umihirit na ang ilan sa kanila ng karagdagang fuel surcharge, kaya ang biyaheng eroplano baka magmahal din. Yan ang tinutukan ni Lia Manialac del Castillo. Humingi na sa Civil Aeronautics Board ng permiso ang Cebu Pacific Airlines upang makapagtaas ng kanilang fuel surcharge, kasama ang fuel surcharge sa binabayaran ng pasahero sa tiket. Nagmahal daw kasi ang presyo ng aviation fuel na pumalo na raw sa $137 per barrel. 50 pesos ang hinihingin dagdag sa fuel surcharge ng Cebu Pacific para sa mga biyahe sa loob ng Luzon, gayon din ang mga biyahe sa loob ng Visayas at mga biyahe sa loob ng Mindanao. 100 pesos naman ang hiling nilang dagdag sa fuel surcharge para sa biyahe mula Luzon patungong Visayas at Luzon patungong Mindanao. Bukod sa local destinations, humingi rin ang Cebu Pacific ng $10 increase sa fuel surcharge sa lahat ng international destinations nito. Pero giit ng airline, sa kabila ng hinihiling nilang pagtaas sa fuel surcharge, patuloy pa rin daw na mag-aalok sila ng mababang pasahe. Bukod sa Cebu Pacific, nauna na ring humingi ng pagtaas sa fuel surcharge ang Cathay Pacific Airways. Mula $86.80, gusto nilang itaas sa $95.80 ang fuel surcharge para sa mga biyahe sa pagitan ng Hong Kong at Southwest Pacific, North America, Europe, Middle East, Africa at South Asia. Ang Philippine Airlines wala pa raw balak humingi ng pagtaas sa singil sa fuel surcharge sa ngayon. Para sa mga lokal na turista, ayos lang ang pagtataas na ito. Pero umalma na ang mga dayuhang turistang pumupunta rito. But I think it's not that big an effect because they always give very low rates. Kung necessity talaga, okay lang. So willing pa rin kayo sumakay ng airline na yun? Wala namang ibang mas mura pa eh. I think that our gas prices just keep going up and it has nothing to do with the gas prices. It's the companies and the people that are controlling it. So it's really disappointing. Of course, I think that we are going to travel less. Sa March 17 pa nakatakda ang hearing ng Civil Aeronautics Board para sa hiling ng Cebu Pacific. Sa March 22 naman ang sa Cathay Pacific. Lia Manialac del Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang bus ang bumangga sa isa pang bus sa EDSA Camuning kanina madaling araw, pero yung bus na nakabangga umaandar ng walang driver dahil hindi raw kumagat ang handbrake. Si Oscar Oida, naka-alerto 24 eksklusibo. Mag-aalas 5 na madaling araw na magkabulbuhol ang daloy ng trapiko sa bahagi ito ng EDSA Camuning southbound lane sa Quezon City. Mangyari, bumalanda kasi sa naturang daan ang bus na ito ng Field Touristers Incorporated. Ayon sa mga saksi, bigla na daw lumabas ang naturang bus mula sa pinaparadahang terminal. Nahinto lamang daw ito nang sumalpok na sa bus na ito ng Partas na dumadaan naman sa naturang kalsada. Biglang binangga kami. Agad daw siyang bumaba para kumprontahin ang driver ng bus na nakabangga sa kanya. Pero ganoon na lamang daw ang gulat niya nang madiskubre niyang wala pala itong driver. Ay wala akong nakitang driver ito, sir. Ang pinakahanap na driver, hinihingal pa ng makita namin. Sinubukan daw kasi niyang habulin ang kanya-anya'y biglang umandar na bus. Dito si Director Detective sir sa handbrake niya. Ngayon gumagana ba yung handbrake? Hindi, yung pag nakaparada siya sir, minsan nagre-release siya. Ngayon lang nangyari yan. Pero di daw ito sapat na paliwanag ayon sa mga otoridad.
Responsibilidad umano ng driver at ng operator na tiyaking lagi na sa kondisyon ang kanilang sasakyan. Buti nilang daw at walang nasaktan sa insidente. Makalipas ang mahigit 30 minuto, naialis din sa pagkakaharang ang bus. Pero sa pagkakataong ito, may driver na. Oscar Oida naka-alerto, 24. Kuwang-kuwa sa CCTV ang modus operandi ng mga magnanakaw ng cellphone sa Dagupan. Sa Pasay naman, huli rin ng CCTV ang paghagis ng granada ng lalaking nakamotorsiklo. Pero may problema, hindi makilala ang suspect dahil mababa raw ang kalidad ng CCTV camera. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa kuha ng CCTV camera ng Barangay 112 sa Pasay City mag-aalas 4 ng madaling araw nitong linggo, nahagip ang pagdating ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Bumaba ang isa at saka inihagis ang isang bagay sa loob ng gate. Di pa nakontento at pumasok sa loob ng gate malapit sa barangay hall saka muling naghagis. Kasunod nito ang dalawang malakas na pagsabog. Swerteng walang nasaktan pero tumama ang shrapnel sa mga nakaparadang sasakyan at pader ng bahay. Sa investigasyon, posibleng target daw ang chairman ng barangay na si Borby Rivera. Kwento ng isa sa mga di nagpakilalang kagawad ng barangay. Sa ginagawa niya kampanya, baka natatouch na itong pinaka-maselan. Alam mo na kung ano yung kasalukuyang ngayon. Ikaw na may sabi niyan. Baka natatouch niya yan, gano'n. Hindi lang yan. Hindi lang naman yan ng masamang bisyon, di ba? O maka may natatapakan na siya yan, gano'n. Ayon sa Pasay Police, USKM-2 hand grenade ang ginamit sa pagpapasabog. Karaniwan daw itong ini-issue sa militar. Pero kahit panakunan sa CCTV camera mga sospek, hirap ang mga pulis na tukuyin ang pagkakakilanlan. Hindi masyadong malinaw. Plus the fact na yung mga suspect dito ay naka full face na mask sa pangmotorsiklo. Oh, yun. Kaya sabi nga, as para sa mga identity talagang maya natin, hindi rin tayo Sa Dagupan, huli rin ng CCTV ang modus operandi ng mga kawatang ito. Habang abala ang sales lady sa isang cellphone shop, pasimple namang tinangay ng suspect ang cellphone na nagkakahalaga ng mahigit 30,000 piso. Dahil malinaw ang mukha ng suspect, target na siya ng operasyon ng mga otoridad. Kaya naman paalala ng mga otoridad, ang mga CCTV camera dapat angkop sa lokasyon. Tukoy rin dapat ang paggagamitan para naaayon ang kalidad at kakayahan ng uri ng kamera. Sa ngayon, marami naman daw pagpipilian. Ganito daw yung pinakamurang CCTV camera na mabibili mo ngayon sa merkado. 1,100 pesos ang halaga nito. Pero dapat 1 metro lang ang layo ng yung subject mula dito sa mismong lente ng camera para makita mo pa ng malinaw yung kanyang mukha. Ganito naman daw yung mabili ngayon sa mga barangay. Nagkakahalaga daw ito ng mahigit 4,000 piso. Pero dapat 6 na metro lang ang layo ng iyong subject mula dito sa mismong lente para makita mo pa ng malinaw yung kanyang mukha. Pero kung gusto mo raw talaga ng mas malinaw na resolution, bibili ka ng camera na gaya nito, megapixel camera. Nagkakahalaga raw yan ng 16,000 pesos hanggang 180,000 pesos bawat isa. Alamin nyo muna kung saan nyo ba talaga gagamitin at sabihin nyo yun kung saan kayo bibili para may bigay sa inyo, may payo kung anong camera ang dapat na bilhin. Pero para di masayang ang pera at manghinayang dahil di makita ang dapat makita, napaka-useful ng surveillance natin na pang ng mga krimen, panghuli sa mga kriminal, mga ganun. So magiging malaking investment yan. So yun, huwag na lang tayo magtipid. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.